This portion is brought to you by benzoic acid plus salicylic acid, Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka funja yan! I-Fungisol mo! Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga taga-pakinig at taga-subaybay ng inyong programa. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Ali. 17 years old pa lamang ako nang mangyari ang mga isasalaysay ko rito. Sa totoo lamang ay lumaki ako sa isang pamilyang simple pero sobrang masaya. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Ang gitnang anak. Sa aming 5, ako yung masasabi mong sanay sa puyatan at laging nakadikit ang muka sa mga libro. Mula elementarya hanggang high school ay consistent honor student ako. Walang taon na pumasok ako sa paaralan na hindi ako nag-uuwi ng ribbon o ng medalya para sa mga magulang ko. Bukod pa doon ay napaka-aktibo ko bilang isang student leader. Ako ang tipo na kapag may event sa school mula sa pag-organisa ng programa, pag-handle ng mga tao hanggang sa pagiging MC ay naroon ang pangalan ko. Kilalang kilala ako ng mga guro at pati ng school principal. Dahil sa mga nakakamit ko ay madalas akong asarin ng mga kapatid ko. Naku, si Alin na naman. Si Alin na lang ang laging magaling. Paborito talaga yan ni na mama at papa. Biruan nila sa hapagkainan tuwing gabi habang nagtatawanan kami. Alam kong biro lamang yon, pero deep inside ay ramdam ko rin naman na may halong banggit ng katotohanan. Iba kasi ang tingin sa akin ni na mama at papa tuwing titingin sila sa akin. Nakikita ko yung sobrang pagmamalaki sa mga mata nila. Ako yung anak na hindi nila kailangang pagalitan para mag-aral. Ako yung anak na may malinaw na direksyon sa buhay. Ang pangarap ko noon ay ang makatapos ng college, maging isang matagumpay na profesional at tulungan ang pamilya ko na umahon sa buhay. Malinaw ang plano ko. Bawat hakbang ko nakakasana. Bawat taon ng buhay ko ay may nakatapat na layunin. Hanggang sa dumating ang huling taon ko sa senior high school at doon pumasok sa buhay ko si Ken. Si Ken ay hindi ko kapareho ng lipad. Kung ako yung laging seryoso sa buhay, siya naman yung relax, walang masyadong iniisip at enjoy lang sa buhay estudyante. Unang beses kaming nagkaharap sa isang pinagsamang aktibidad ng student council at ng varsity team. Sa madaling salita ay nakuha niya ang atensyon ko dahil sa galing niyang magdala ng usapan at magpatawa. Sa kabila ng pagiging abala ko sa pag-aaral, naging rest day ko ang mga sandaling kasama ko siya. Kapag pagod na pagod ako sa paggawa ng mga project at pag-organisa ng school events, isang chat o tawag lang mula kay Ken ay napapangiti na ako. Naging mabilis ang lahat. Sa edad na 17 ay naniwala ako na siya na ang nakatakda para sa akin. Pumasok kami sa isang relasyon na puno ng pangako. Sa mga mata ko noon ay napakatamis ng lahat ng sinasabi niya. Kapag sinasabi niyang mahal niya ako at hindi niya ako iiwan, buong buo ang aking tiwala. Hindi ko man lang naisip na sa likod ng mga matatamis na salita at simpleng pagmamahalan ng dalawang kabataan ay may naghihintay palang malaking pagsubok na tuluyang magpapabago at magpapatumba sa pangarap na tinaguyod ko ng napakahabang panahon. Nagsimula ang lahat sa isang hindi may paliwanag na pakiramdam. Isang buwan bago ang aming graduation sa senior high school, napansin kong madalas akong nahihilo tuwing umaga. Hindi ko rin maatim ang amoy ng kanin na bago lamang nailuto. Isang amoy na dati naman ay wala lang sa akin pero biglang nagdudulot ng matinding pagsusuka at pagkahilo.
Noong una iniisip ko lang na baka dulot lamang ito ng sobrang stress, puyat, gabi-gabi dahil sa paghahanda sa aming graduation at sa mga clearance na kailangang asikasuhin. Pero nang lumipas ang ilang linggo at hindi pa rin dumarating ang buwan ng dalaw ko ay pumasok ng matinding kaba sa dibdib ko. Isang hapon habang pauwi mula sa paaralan, naglakas loob akong pumunta sa isang maliit na pharmacy. Bumili ako ng pregnancy test kit. Hawak-hawak ko ang maliit na kahon sa loob ng bag ko na parang isang bombang pwedeng sumabog sa anumang oras. Pagdating ko sa bahay, nanginginig ang buong kong katawan habang pumasok ako sa banyo. Dumidikit ang pawis sa noo ko sa kabila ng lamig ng hangin. Ginawa ko ang instruction na nakasulat sa likod ng packaging, pagkatapos ay nilagay ko ang pregnancy test sa ibabaw ng sink. Pumikit ako ng madiin at nagdasal ng paulit-ulit, Lord, pakiusap po, wag muna ngayon. Marami pa po akong pangarap, wag po muna ngayon. Nang buksan ko ang aking mga mata ay dahan-dahan kong tinignan ang maliit na plastic. 2 pulang guhit, malinaw na malinaw, walang kaduda-duda. Nanginginig ang mga tuhod ko hanggang sa napaupo ako sa sahig ng banyo. Tinakpan ko ang aking muka at pilit na pinigilan ang pag-iyak ng malakas para hindi ako makinig ng mga kapatid ko sa labas. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa, sa sandaling yon nakita ko sa isipan ko ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang mga ribbon, ang mga medalya, ang graduation march, ang mga pangarap ni na mama at papa para sa akin, lahat yon ay parang usok na biglang naglaho at napalitan ng 2 guhit sa aking kamay. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog. Hawak ko ang aking tiyan habang nakatitig sa kisame. 17 taong gulang pa lamang ako, bata pa ako. Pangarap at pag-aaral pa lamang ang dapat kong iniintindi, pero narito na ang katotohanan, may panibagong buhay na nabubuo na sa loob ko. Natakot ako ng sobra. Umiyak ako ng walang patid buong gabi. Pero sa kabila ng takot at kalituhan, alam ko sa sarili ko na hindi ako tatakbo. Kinabukasan, kinausap ko si Ken. Nagkita kami sa isang tahimik na parke na malapit sa school. Kitang-kita ko ang relax niyang muka nang lumapit siya sa akin. Walang kaintindihan sa bigat ng dala-dala ko. Naupo kami sa isang bench, hawak ko ang pregnancy test sa loob ng bulsa ng aking jacket. Nanginginig pa nga ang kamay ko habang nilalabas ko ito at nilalagay sa kamay niya. Ken, buntis ako. Dahan-dahan kong sinabi habang nakatitig sa mga mata niya, naghihintay ng kahit na anong senyales ng pag-aalala o pagmamahal. Matagal siyang hindi nakapagsalita. Titig na titig siya sa maliit na plastic na hawak niya. Walang imik, tila naputol ang hininga niya. Pagkatapos nga ng ilang minutong katahimikan na parang isang taon sa tagal, tumingin siya sa akin. Walang bakas ng pag-aalala, walang yakap at walang comforting na salita. Sigurado ka ba baka mali lang yung pity? Yun ang unang salitang lumabas sa bibig niya. Sa mga salitang yon ay parang may malamig na kutsilyo na sumaksak sa puso ko. Hindi ko narinig ang mga salitang inaasahan kong maririnig mula sa taong nangakong mamahalin ako. Hindi kaya natin to, hindi andito ako, huwag kang matakot, kundi pagdududa. Isang agarang pagtanggi sa katotohanan. Ilang araw ang lumipas bago muli kaming nag-usap ng maayos. Pagkatapos ng unang gulat, nagbago ang linya niya. Pilit niyang pinagmumukhang maayos ang lahat. Hindi kita iiwan, Ali. Paninindigan ko yan. Sasabihin natin sa mga magulang natin, sabi niya sa akin habang hawak ang mga kamay ko. Dahil bata pa ako, takot at gustong gusto kong maniwala na hindi ako nag-iisa. Sa pagkakamaling 2 namang kaming gumawa, pinanghawakan ko ang mga salitang yon. Naniwala ako na kahit mahirap ay magkasama naming haharapin ang lahat. Dumating nga ang araw na pinakakinakatakutan ko, ang sabihin sa mga magulang ko ang katotohanan. Habang nakatayo ako sa harapan ni mama at papa sa aming sala, pumatak ang mga luha ko bago pa man ako makapagsalita, Papa Dudut.
Nang sabihin ko sa kanila na buntis ako sa edad na 17, nakita ko ang pagdurog sa mga puso nila. Ang galit sa mukha ni Papa at ang matinding pagkabigla at pag-iyak ni Mama ay mga bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Ali, bakit? Ikaw pa naman ang pinaka-inaasahan ko, bakit mo ginawa sa amin ito? Umiiyak na tanong pa ni Mama. Galit na galit sila noon. Nagkaroon ng matinding sigawan at ingay sa bahay at pakiramdam ko noon ako ang pinakamasamang anak sa mundo. Pero sa kabila ng lahat ng galit, sakit at disappointment na ibinigay ko sa kanila, nandun pa rin ang pagmamahal ng magulang. Pagkatapos ng ilang araw na katahimikan at pag-iyak, tinanggap nila ako. Tinanggap nila ang sitwasyon ko. Hindi nila ako itinapon, hindi nila ako pinalayas. Akalain ko na sa pagtanggap ng pamilya ko ay magiging mas madali ang lahat, pero doon pala magsisimula ang totoong laban ko kay Ken. Habang lumilipas sa mga buwan at unti-unting lumalaki ang tiyan ko ay napansin kong unti-unti ring lumiliit ang presensya ni Ken sa buhay ko. Noong mga unang buwan ay nagpaparamdam pa siya araw-araw, pero pagpasok ng ika-5 buwan, nang pagdadalang tao ko ay nagsimula na ang mga dahilan. Busy ako sa bahay, Ali. May ginagawa lang kami ng mga tropa. Kailangan kong tulungan si Mama sa negosyo. Ilan lamang yan sa mga palusot na natatanggap ko tuwing magtatanong ako kung bakit hindi siya nakakadalaw. Ang dating araw-araw na pag-uusap ay naging isang beses na lamang sa isang linggo. Ang mga tawag naging maikling text na lamang na halatang napipilitan. Dumating sa punto na ako na lamang ang mag-isang pumupunta sa ospital para sa aking mga prenatal check-up. Habang nasa waiting room ako ng clinic, nakikita ko ang ibang mga buntis na may kasamang asawa o boyfriend. Hawak na mga lalaki ang kamay ng partner nila. Binibilhan sila ng pagkain o kaya ay excited na naghihintay sa resulta ng ultrasound. Samantalang ako ay nakaupo ako roon, mag-isa, hawak ang sarili kong bag at naghihintay na tawagin ang pangalan ko. Ako ang mag-isang nag-aalala sa bawat kirot sa balakang ko, sa bawat pagtaas ng presyon ko at sa bawat biglang paggalaw ng baby sa loob ko. Ako ang mag-isang nagdadasal tuwing gabi sa kwarto ko habang umiiyak, nagmumukmok at nagmamakaawa sa Diyos na sana'y kayanin ko ang responsibilidad na ito. Isang responsibilidad na ginawa naming dalawa, pero sa huli ay ako lamang ang napilitang humawak ng mag-isa. Habang pinipilit kong kayanin ang hirap ng pagbubuntis, doon ko rin nalaman ang masakit na katotohanan tungkol kay Ken. Nagtaka ako kung bakit palagi siyang walang oras para sa akin. Inisip ko noong una na baka naghahanap siya ng paraan para kumita ng pera o kaya naman ay gumagawa ng paraan para sa hinaharap namin. Pero maling-mali ako. Habang dinadala ko ang anak namin sa loob ng tiyan ko, habang nagsasakripisyo ako at nagtitiis sa mga pagbabago sa katawan ko, may iba pa pala siyang kausap. May iba siyang pinipiling bigyan ng oras at atensyon. Habang ako ay nag-iingat sa bawat galaw para maging ligtas ang baby ko, siya ay malayang namumuhay sa labas na parang walang anumang obligasyong nilagay sa mundo. Isang gabi, ika-7 ng buwan ng pagbubuntis ko. Nakahiga ako sa kama habang binabasa mga lumang message namin ni Ken. Nag-iwan ako ng chat sa kanya, ilang oras na ang nakakalipas pero hindi man lang niya ito inopen. Kahit nakikita kong online siya sa social media. Biglang may nag-pop up na message sa inbox ko mula sa isang hindi pamilyar na account. Isang babae, pinindot ko ang message at ang nakasulat, "Ate, buntis ka raw." Kasi kausap ko siya, 3 months na kami. Kasama sa message ang ilang screenshot ng usapan nila ni Ken. Ang mga sweet message, ang mga tawag sa gabi, ang mga litrato nilang magkasama sa galaan habang ako ay nakahiga sa bahay at nahihirapan sa aking pagbubuntis. Sa mga sandaling yon ay para talagang may malamig na tubig na
ibinubuhos sa buo kong katawan. Nanginginig ang mga daliri ko habang tinitingnan ang mga screenshot. Hindi ako makapaniwala at hindi ako makahinga ng maayos. Ang sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko noon ay mas matindi pa sa kahit na anong pisikal na sakit na naranasan ko. Agad kong tinawagan si Ken, ilang beses na nag-ring bago niya sinagot. Ano ba yun, Ali? Gabi na, natutulog na yung tao. Inip na sagot niya sa kabilang linya. Sino to? Tanong ko habang umiiyak sabay send ng mga screenshot sa chat namin. Sino tong babaeng to, Ken? Akala ko ba busy ka? Akala ko ba gumagawa ka ng paraan habang nahihirapan ako rito sa baby natin? May iba ka palang nilalandi. Narinig ko ang buntong hininga niya sa kabilang linya, walang bakas ng pagsisisi o pagkahiya sa boses niya. Wala lang yun, Ali. Kaibigan ko lang yun. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Malamig niyang sagot. Kaibigan, Ken? Nakita ko ang mga chat niyo. 3 buwan na raw kayo. Sigaw ko sa gitna ng aking pagluha. Ano naman? Complicated lang naman tayo. Di ba? Nahirapan din naman ako sa sitwasyon natin. Depensa pa niya sa sarili niya. Complicated. Yon ang salitang ginamit niya habang ako ay nagsusuka tuwing umaga habang namamaga ang mga paa ko. Habang umiiyak ako gabi-gabi dahil sa takot sa hinaharap para sa kanya. Complicated lang pala ang sitwasyon namin. Isang abala na madaling talikuran at palitan ng iba. Kung akala ko ay doon na natatapos ang sakit, mas masakit pa pala ang mga sumunod na kaganapan sa panig ng pamilya ni Ken. Nang malaman ng pamilya niya ang tungkol sa pagbubuntis ko at sa sitwasyon naming dalawa, umasa ako na kahit papaano ay magkakaroon ng hustisya o kahit kaunting suporta. Pero nagkamali ako. Hindi nila kaagad tinanggap ang bata at sa halip ay mas nag-isip pa sila na makakaapekto sa reputasyon nila at ang kapakanan ng kanilang anak na lalaki ang bunga ng aming ginawa. Nagkaroon ng pagpupulong ang dalawang pamilya sa bahay namin. Nakaupo si Ken sa tabi ng nanay niya, nakatungo lamang at walang kaimik-imik. Ako naman ay nakaupo sa tabi ng magulang ko, hawak-hawak ang tiyan kong malaki na noon. Sa gitna ng usapan, nagsimulang lumabas ang mga usapan tungkol sa apelyido ng bata. Bata pa si Ken, baka naman pwedeng wag mo nang ipa-apelyido sa kanya ang bata. Pahayag ng nanay ni Ken habang nakatingin sa mga magulang ko. Siguraduhin muna natin ang lahat kapag naipanganak na. Mahirap na, baka makaapekto sa hinaharap ng anak ko. May mga pagkakataon ding ipinapahiwatig nila na para bang ayaw nilang tanggapin ang anak ko. Na para bang ang sanggol na wala namang kasalanan ng dahilan kung bakit nagkaganito ang buhay ni Ken. Sa mga sandaling yon, nakatitig lamang ako sa kanila, ramdam na ramdam ko ang matinding kababaan. Para kami ng anak ko ang kailangang magmakaawa sa kanila para lamang matanggap at may kabit ang isang apelyido. At para bang kasalanan ko lang ang lahat at si Ken ay isang walang muwang na biktima na kailangang protektahan ng pamilya niya. Umuwi ang pamilya ni Ken ng walang malinaw na kasunduan at doon ay unti-unti ko naintindihan kung bakit ganon umasta si Ken. Dahil sa pamilya pala mismo magmumula ang pagtoleran sa mga maling gawa niya. Dumating ang araw na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko, ang araw ng aking panganganak. Madaling araw noon nang magsimula ang matinding sakit sa ibabang bahagi ng aking tiyan. Tuloy-tuloy at lumala na ang contractions. Isinugod ako ni mama at papa sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Sa loob ng delivery room, ramdam na ramdam ko ang matinding takot at lamig at walang ibang tao sa tabi ko kundi ang mga nurse at doktor na balang-abala sa paligid. Bawal pumasok ang pamilya ko sa loob at si Ken, wala siya roon. Tumawag si mama sa kanya pero ang sagot lamang daw ay hindi siya makakapunta dahil sa may lakad siya. Sa gitna ng matinding sakit ng panganganak, habang hawak ko ang gilid ng kama at nakatitig sa maliit na ilaw sa kisame ng ospital, ay doon ko tuluyang naintindihan ang katotohanan.
Wala na akong ibang aasahan sa mundong ito kundi ang sarili ko. Sige pa, Ali. Push pa, sigaw ng doktor. Pumikit ako ng madiin. Sa bawat pag-ire at pagtiis sa sakit na parang binibiyak ang buo kong katawan, iniisip ko ang lahat ng sakit, panluloko at pambabaliwala na naranasan ko nitong mga nakaraang buwan. Lahat ng iyon ay ginawa kong lakas para makapanganak. Hanggang sa dumaan ang huling matinding sakit at biglang naging tahimik na ang paligid. Ilang sandali pa ay narinig ko na ang isang malakas at malinaw na pag-iyak. Nilagay ng nurse ang maliit at kulay rosas na baby sa ibabaw ng dibdib ko. Sa sandaling dumikit ang balat niya sa balat ko at nang makita ko ang napakaliit niyang mga kamay at nakapikit na mga mata ay biglang nawala ang lahat ng sakit at pagod na nararamdaman ko. Pumatak ang mga luha ko. Pero sa pagkakataong ito ay hindi ito luha ng sakit o galit. Luha ito ng pagmamahal. Hinalikan ko ang maliit na ulo ng aking anak at dahan-dahan kong ibinulong sa kanya na, anak, nandito si Mommy. Patawarin mo ako kung hindi perpekto ang mundong kinakaroon na natin, pero pinapangako ko sa iyo na kahit ako lamang mag-isa, hindi ka lalaking kulang sa pagmamahal. Kakayanin ko ang lahat para sa iyo. Sa araw na yon, habang naririnig ko ang unang iyak ng aking anak, tuluyan nang namatay ang batang Ali na matatakutin. At sa pwestong yon ay pinanganak ang isang inang handang lumaban para sa kanyang anak. Pagkatapos kong manganak at makauwi sa bahay, mas naging malinaw at lantad ang katotohanan. Ang akala kong tapos na ang hirap ay pauna pa lamang pala sa mas malaking hamon ng buhay. Ang pagsustento ni Ken sa bata halos wala. Kailangan ko pang magmakaawa at mag-text ng napakaraming beses para lamang humingi ng kaunting tulong para sa gatas at diaper ng sarili niyang anak. Ken, paubos na yung gatas ng baby. Baka naman pwedeng makahingi ng pambili. Yun ang madalas kong text sa kanya. Ang sasabihin naman niya ay wala akong pera ngayon, Ali. Sa susunod na lang. At kapag nagpadala man siya ay napakaliit na halaga na hindi man lang sapat para sa isang linggong pangangailangan ng baby. May mga buwan na talagang zero at walang nanggagaling sa kanya kahit na piso. Habang ako ay puyat na puyat gabi-gabi nag-aalaga sa umiiyak na baby, nagpapalit ng diaper at nag-aalala sa tuwing lalagnatin ang anak ko. Nalaman ko sa mga kakilala namin kung ano ang pinaggagawa ni Ken sa labas. Siya ay paiba-iba ng babae, may bago na naman siyang kasama at ipinagmamalaki sa social media. Malayang malaya siyang lumalabas kasama ang mga kaibigan niya. Gumigimik sa gabi at naglalakbay kung saan saan. May bagong ngiti sa mga litrato niya, parang walang anak na naghihintay ng sustento at pambili ng gatas. At ang masakit pa, ang nanay niyang naging ina rin at nakakaalam sa hirap ng pagpapalaki ng anak ay piniling ipagtanggol at konsintihin ang ginagawa ni Ken. Nang minsang subukan ni Mama na makipag-usap sa nanay ni Ken para sa sustento ng bata, ito lang ang naging sagot sa kanya. Lalaki kasi yan. Bata pa naman si Ken eh. Lalaki kasi yan. Natural lang na mag-enjoy muna sa buhay niya. Nang marinig ko yon mula kay Mama ay napatawa na lamang ako sa matinding sama ng loob. Lalaki kasi yan, bata pa. Pero ako, 17 rin ako nang mabuntis at bata rin ako. Pero bakit ako wala akong pribilehiyong maging isang bata? Bakit ako wala akong privilege na sabihing mag-i-enjoy muna ako sa buhay ko? Wala akong excuse, wala akong karapatang mapagod o tumakbo sa responsibilidad. Sa halip na itama ng pamilya niya ang anak nilang nagkamali at tumalikod sa obligasyon ay mas pinili nilang i-tolerate ang mga maling gawa nito. Tahimik na pagsang-ayon, tahimik na pagprotekta sa maling gawa. At sa uli ako at ang anak ko ang naiwan sa realidad ng buhay habang sila ay nagpapakasaya na parang walang nangyari. Ilang buwan pagkatapos kong mga anak ay tiningnan ko ang anak ko habang natutulog siya sa tabi ko. Sa mga mata ng aking anak ay nakita ko ang pag-asa. Naisip ko kung susuko ako ay paano na ang batang ito. Kung mananatili akong lumuluha at nagmumukmok dahil sa ginawa ni Ken at ng pamilya niya, walang mangyayari sa buhay namin.
Doon ko pinagpasyahang bumangon, Papa Dudut. Nagsimula akong gumawa ng paraan, kinausap ko sina Mama at Papa na tulungan ako sa pag-aalaga sa baby habang sinusubukan kong ituloy ang aking pag-aaral. Hindi naging madali, pumasok ako sa college bilang isang working student. Sa umaga, pumapasok ako sa eskwelahan. Sa pagdating ng hapon hanggang gabi, naghahanap ako ng mga online sideline, gumagawa ako ng mga layout, nagtatype ng mga documents, nagsisales online para lamang magkaroon ng sariling kita at may provide ang pangangailangan ng anak ko. Hindi madali ang maging estudyante at maging ina ng sabay. May mga gabi pa nga na habang nag-aaral ako para sa exam habang hawak ang libro, sa isang kamay, ang isa ko namang kamay ay nagyuyugyug sa crib ng anak ko para makatulog lamang siya. May mga oras na halos 2 oras lamang ang tulog ko sa isang araw, pagod na pagod ang katawan ko, pero sa tuwing nakikita ko ang ngiti ng anak ko kapag nagigising siya sa umaga, napapawi naman ang lahat ng pagod ko. Mas pinipili kong mapagod araw-araw kesa maramdaman ng anak ko balang araw na may kulang sa kanya o na hindi siya sapat. Papa Dudut, hindi ko na ibinabahagi ang kwentong ito para manira ng tao o para humingi ng awa sa mga tagapakinig mo. Binabahagi ko ito para ipakita ang realidad ng buhay na madalas ay hindi pinag-uusapan. Gusto kong ipakita na may mga batang ipinapanganak sa mundo na hindi naman pinipiling malagay sa magulong sitwasyon, pero may mga magulang na piniling tumakbo at maging duwag. At may mga inang tulad ko na napilitang tumanda kaagad at magsakripisyo. At may mga amang piniling maging malaya at magpakasaya kaysa maging responsable at panindigan ang sariling gawa. Sa likod ng 2 guhit na yon ng pregnancy test, hindi lang simpleng buhay ang nabuo, isang ina ang pinanganak at natutong lumaban at isang ama ang nasubok ng panahon pero hindi pumasa sa pagsubok ng buhay at maagang nabulok. Kung may mensahe man ang kwento ko para sa lahat ng mga nakikinig lalo na sa mga kabataan ngayon ay eto yon. Ang tunay na sukatan ng pagkatao ay hindi kung gaano kakasaya sa kalayaan mo ngayon, kundi paano mo paninindigan ang mga responsibilidad na minsan mong ginusto at ginawa. Sa edad na 17 ay natutunan ko ang pagiging ina ay hindi tungkol sa edad, sa maturity o sa pagiging handa, kundi sa buong pusong paninindigan at pagmamahal. At para kay Ken at sa pamilya niya, napagtanto ko na kahit na iniwan nila kami at itinapon na parang walang halaga at basura, hindi kami kawalan. Kami ang nawalan ng pabigat at sila ang nawalan ng isang pamilyang pwede sanang magbigay sa kanila ng totoong saya. Ngayon nakatayo ako ng buong tapang kasama ang anak ko. Masaya kami, lumalaban at patuloy na mangangarap para sa magandang bukas. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng pagkakataon at boses sa mga katulad kong tahimik lamang na lumalaban para sa kanilang mga anak. Lubos na gumagalang, Ali. Napakahirap at napakabigat, Ali, ng pinagdaanan mo sa napakaagang edad. Sa halip na magpakalunod sa sama ng loob at sa panghihinayang sa mga nasirang plano, pinili ni Ali na harapin ang realidad. Hanggat naroon ang determinasyon niyang itaguyod ang kanyang anak habang pinagpapatuloy ang kanyang sariling pag-unlad, walang doubt na malayo ang mararating nilang dalawa. Ang ginawa niyang pagbangon ay patunay lamang na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nakikita sa kung papaano siya umiwas sa dusa, kundi sa kung paano siya tumayo kapag iniwan na siya ng lahat. Para kay Ali, mahalagang patuloy niyang patawarin ang sarili at huwag kailanman isipin na kabawasan sa kanyang pagkatao ang nangyari. Ang naging desisyon niyang maging responsable ay sapat ng dahilan para ipagmalaki niya ang kanyang sarili. Hindi niya kailangang magmakaawa para sa pagmamahal o sustento mula sa mga taong hindi marunong humarap sa obligasyon. Ang kanyang katahimikan, tagumpay at ang pagpapalaki sa anak ng buo ang pagmamahal ang magiging pinakamalakas niyang sagot sa mga nagkulang sa kanila. Patuloy lamang siyang magsumika para sa kanyang
mga pangarap. Dahil ang isang inang marunong lumaban ay kailanman ay hindi magiging isang talunan. Pinapaalala ng kanyang karanasan, mga ka-online, na ang tunay na maturity ay hindi nasusukat sa edad kundi sa kakayahang panindigan ng bawat kondisyon na nangyayari sa buhay niya. Bawat aksyon at desisyon sa kanyang buhay. Ang pagtakbo sa obligasyon at ang pagtanggi sa sariling anak ay hindi nag-aalis ng pananagutan. Ipinapakita lamang nito ang kawalan ng integridad ng isang tao. Sa kabilang banda ay ipinapakita rin dito ng ang pagmamahal ng isang magulang ay walang pinipiling gulang. Kapag inagaw ng kapalaran ng iyong kabataan, ang pagmamahal sa anak ang magiging pinakamatibay na pundasyon para maging matapang at magsimulang muli. Kaya naman, habang kayo'y may pagkakataon pa at natutuksong gumawa ng mga bagay na pwedeng magdulot sa inyo ng maagang responsibilidad, ay magdalawang isip po kayo. Habang may panahon pa. At sigurado ka na ba dyan sa boyfriend mo ngayon? Yan ang tanong sa inyo ni Papa Dudut. Comment down below. O baka naman nalulunod ka lamang sa kanyang kagwapuhan o kagandahan. Pero hindi pala siya ang deserve mong makatuluyan dahil irresponsable siya sa kabila ng kanyang kagwapuhan at kagandahan. Ang lagi po nating titingnan ay hindi ang itsurang panlabas ha. Baka nasisilaw po kayo sa itsura. Dapat po ay sa pagiging handa sa mga responsibilidad na kaakibat ng pagsasama. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.